nagsalita na si Richard Gutierrez sa YouTube channel ni OJ Diaz. Sinabi niya doon na hindi third party si Barbie. This is the first time na talagang nagsalita na siya. Si Barbie ay walang kinalaman sa paghihiwalay namin ni Sarah. Hindi siya third party. Kailangan ko siyang protektahan. Bagong imahe sa kognito ni Daniel Padilla. Incognito. Maganda ang pagkakapakete sa kanya ngayon. Medyo pinalaki ang katawan, pati yung lakad niya ha, parang action star talaga. Talagang pinakita agad na bida siya dun sa series kasi yung mga action scenes niya, ang dami. So yung bagong imahe ni Daniel ngayon, talagang pang action star na ito na yung chance na iniintay ng mga marami after nilang maghiwalay ni Catherine. When you do 100 things right and you do one thing wrong, parang you're marked for life na luka-luka ka, parang madamot ang show business sa pagbibigay ng second chances. Mas marami ako nakita na nairita kay Claudine at parang sinisisi si Claudine na totoo naman daw luka-luka siya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tuloy-tuloy po ang ating double celebration ngayong buwang ito. Dahil nga 100K plus na po kami and second year ng Marites University. At dahil Lunes, di ba? Lunes! January 20! January 20. Dahil bukas birthday ni Kiko, alive and kicking na naman po tayo ngayong Marites. Pero bago lahat, bati muna kayo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Happy 100K! In fairness, balik na naman tayo sa beer house set. Maganda pa may ganito. Bet ko to. Tsaka parang lumilitaw ang ganda natin pag ganito ang background. Yes! Kaya, sustain nyo to. Maintain yung ganyan. Diba? In fairness naman, dahil dyan, syempre nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating mga weekly episodes at iba pa nating mga showbiz-related content. At dahil mayroon ng 100, paano ba? Mali 100,000 subscribers ang Marites University. Marami po kaming inihandang special segments ngayong gabi. Kasama na dyan ang special video na to. Let's watch that. Yung pala, nasaan? Ay, Antara, yan yun. Oh, ganda. Saan narinig natin? A lot of experience sa showbiz. How come na napunta po kayo sa Kanina Marites boss, masyadong malumanay. Yung story kung paano kayo na-invita. Hindi ko alam yan. Ba't ako napunta dyan? Punta nandito. Hindi ko naman nire-regret. Gusto ko na. Siyempre, kumbaga, sanay ako nun sa camera, di ba? Nagkaroon ako ng TV show rin, di ba? Mga talk show. So, nung Daddy Wawi Rojas, of course, yung manager ni Joaquin Dumagoso, na sabi sa akin yun, gusto kong kausapin ni Yorme, sasabihin niya ata sa yung something. Hindi sinasabi kung ano yun. So sabi niya, pasyal ka sa usap tayo, meron ako sasabihin sa'yo. Punta ako, without expectation, kung ano man yun. Talaga ba? Tapos yung bubuo ako ng ganyan, ng Marites University channel. Welcome to Marites University! Nung magkaroon na nga ng pandemic na gusto niyang mag-try sa digital, sabi ko that's good. Dahil nung pandemic, trinay ko na rin mag-vlog, iba. Lalo ito na yung Unbettable channel. And then, nung trinay ko na itong Marites University, super iba na siya kasi working with young and brilliant young minds. Tapos iba na yung platform. So talagang at first, apprehensive ako.
Actually, nung unang ko, hindi ayoko, ganon. Kasi hindi naman talaga ako, sa totoo lang, ayoko nang humaharap sa camera. Hanggat maaari. Naririnig ba kami siya? Hindi ako yung Naririnig tipong, kami. parang gusto ng exposure, ng ganyan. Siyempre nagulat ako, siyempre, me. Kumbaga, papasok sa digital world. Ganyan, di ba? Ganyan talaga reaction mo? Me? Sabi niya, kumain ka ng kasama mo, ganyan. Ako na yung pinahanap na gusto niya, merong Korean, K-pop, na usunugatan, anything, may sports, ganyan. Sige. May Korean daw! Ako yung, tapos isama mo sila rito, mag-meeting tayo para malaman nila yung plano ko. Hindi ko makakalimutan, it was December of 2022 pa, di ba? Nag-start tayo, tama ba? 2023, di ba? So, yon, in-approach niya ako, sabi sa akin ni Dean, kung gusto ko, kung okay ako, na maging isa sa mga host ng isang YouTube showbiz podcast. And there was a time na nag-iisip ako, tama ba na nandito ako? Tama ba na ituloy ko to? And I also asked some of my friends, some of my colleagues, tapos lahat sila sabi, wag mong pansinin, you're doing a good job, yun, sabi nila, ganyan. Ano yung huwag pansinin? So, it took months Yung din na edited mabigat. Papasok ako dito, may takot. Sa truth. Pero later on, hindi yung na-used to it ka hindi yun, hindi ganon. Kung hindi, para bang naging malaking help din sa akin yung kung may ganon, meron ding mga positive na comment, di ba? So, may mga nagkatanggol din without you knowing them, yung ganon. So, nakaka-boost din ng spirit and tapos minsan may lalabas, may lalapit sa'yo. Alam mo, may mga ganon. Eto na, sabi ko, eto na yun, may sama ko si Amber tsaka si Rose. And everything. Tapos talk. Hanggang sa nabuo na ngayon. Sabi, Marites University. Ate muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. Shock! para siyang sumasabog na bomba kasi lalo pat ang dadaldal, lahat may mga opinion sa bawat issue. Alam mo, minsan, yung very first episode namin, although ako, kumbaga sasabihin mo ng veterano, sanay na ako, ang hirap sumabay kasi kinakapa mo yung mga kasamahan mo na, especially yung first time na humarap sa ganitong platform na sino yung ina-address nating audience, paano natin sila gustong paano natin sila gustong balansehin ang mga bagay-bagay sa kanila or mga issue na dapat nilang higit na naiintindihan. May struggle nung una, but eventually, syempre madali, dahil nga sabi mo nga magkakasama naman kami for the longest time, ang dali naming nakapa. Pero parang nung naka-airy na kami, parang kahit pa paano medyo fluid, not fluid siguro, pero kahit pa paano, parang nagbabantoy na lang kaming tatlo. Tatlo pa lang, tama ba? Tatlo pa lang kami noon, di ba? Parang nagbabantoy lang kaming tatlo noon. Parang usual lang. Ayun. Hanggang sa tumagal-tagal, medyo na used to it ka na. Itong Marites, hindi lang seryosong entertainment, di ba? Kasi kakaiba, kanya-kanya ito, wala script, kung ano yung lumalabas sa bibig namin, yun yung nire-report namin, nagkakamali, nagbabakay, walang pagkakamali ang gola, yun ang pumasok si pumasaya rin, kumbaga, masaya na kami tatlo, nadagdag pa to yung, kumbaga, talagang hikay rin yung, kumbaga, marunong din makisama, hindi yung intellectual, pag-ganyan. Paano pinalabas na lang nila na isa? Diba Sir Patrick told us na we need a new one, parang pang port host. So naisip ko si Mr. Fu. So I suggest Mr. Fu. Ating bagong ang Mega Marites! Mr. Fu! Napadaan lang ako. Hindi, ganito yan. Yung Marites University, kasi di ba 2 taon na ang Marites University, ako mag-1 taon pa lang ako sa show. Kasi nakikita ko na siya online. Although hindi ko talaga siya napapanood ng full episode. Pero bilang kilala ko si Ambet, kilala ko si June, kilala ko si Rose. So,
parang may isang pagkakataon na kinongratulate ko pa si June kasi nag-host ako ng isang press con, tapos nandun si June, tapos kinongratulate ko siya, sabi ko, huy, napapanood kay Marites University, in fairness, ang glossy, yun ang sabi ko sa kanya. And then nag-thank you siya, sabi niya babatiin daw niya ako sa show, ewan ko lang kung na-etchos ako ni June. Tapos eto naman si Rose, nakita ko sa IG kasi parang may pinost siya na Marites University, tapos nakita ko, so ang ginawa ko, diniem ko si Rose, sabi ko, uy, congratulations, nakita ko nga si June, ganyan. Ang Rose ang nagsabi na gusto mo mag-guest. Tapos sabi niya, kasi wala si Ambet na sa US noong time na yon. And I asked Mr. Puden. And at that time naman, para naman talagang timing lahat, di ba? So nung sinabi kong go, binigay kagad niya ang number ko kay Patrick ng Scott Media. Si Patrick, wala pang, parang pagkabigay pa lang niya, parang after 10 minutes, tumatawag na. So, ang sabi lang ni Patrick, mag-guest ako for 2 episodes. Kasi nga wala si Ambet. So, sabi ko, go! So, dumating ako, nag-guest ako, and then, bago pa ako sumalang dun sa second episode na commitment ko, tinanong na kagad ako ni Patrick kung okay lang ba sa akin maging regular host. Ang una kong concern, paano si Ambet? Dahil wala si Ambet. Tapos ako, paano si Ambet? Kasi syempre, ayoko naman yung papasok ako tapos may mawawala. Ang sagot ni Patrick, hindi, you'll be the 4th host. Nung sinabi niya sa akin yon, go na ako. At least, wala mawawala at madadagdagan lang. So, doon nagsimula. Mas naging okay, mas naging relax, mas naging masaya with Mr. Fu around. Ang daling na pag-usapan, and then ang nagustuhan ko, isa sa mga nagustuhan ko sa chemistry o sa tandem namin is yung marunong magbigayan ng pagdating sa mga balita. Alam mo yun, pag binalita na nung isa, okay na, ganito tayo. Tapos ang maganda, kahit may mga opposing views kami, lahat na ipapahayag namin dun sa programa. So yun ang ikinaganda. Yung pangit, wag na. Charot! Malaking tulong talaga na magkakakilala kami. So, kapag nagba-blind item ka, kumbaga nadadagdagdagan yung saya. Kasi syempre, hindi ka naman nila hahayaan na ikaw lang yung nagsasalita. Syempre, meron silang side comment, meron silang sasabihin, ganyan. So, nakakadagdag siya doon sa flavor ng blind item. Kasi nung dati na nagba-blind item ako mag-isa, medyo effort yon. Talagang kailangan, walang dead air, na kailangan talaga ma-sustain mo yung narrative mo pag nagbibigay ka ng blind item. Pero dito, 4 kami. So, nakakatuwa kasi nga, mas nagiging masaya yung blind item. Naghanap kami ng mga sources na manggagalingan ng blind item na may truth talaga. Hindi yung invento. Hindi kami nag-iimbento ng blind item. Basta gusto namin. Kaya kahit hindi kilala, blind item. Alam nila na, ay siya yun. Hindi namin tinatago na, ay kasi, invento man. Hindi yan, totoo yan, Yung objectivity, kumbaga, na nandoon pa rin, kahit sabi mo showbiz yung ating ginagamit na format, na at least yung totoo pa rin ang pinapakita natin sa kanila. Kasi nga, nauso na rin kasi kaalinsabay niyang teknolohiyan at platform na ganyan, dumami na rin yung mga fake news, dumami na rin yung mga kung sino-sino na lang nag-iimbento na hindi naman talaga nila naiintindihan or naranasan yung tamang proseso ng paghahatid ng proseso ng komunikasyon, in short. Ako as much as possible, totoo to. I only deliver kung ano yung totoo. Kung ano yung totoong news. Sometimes, syempre yung totoo, not sometimes, most of the time, hindi naman lahat nagugustuhan yung dinideliver namin ng news. Kasi depende yan kung kanino ka. Kung ano yung gusto mong panigan, di ba? Yes. Pero ako as much as possible, ialabas ko kung ano yung totoo. Without being too harsh naman. Yun, mas as possible, gano'n. Pagbibigay ng suporta, dahil yun na nga, ang mga Pilipino in general talaga, una, mahilig talaga sa chismis. Pangalawa, escape talaga nila yan sa sobrang stress sa buhay, toxic na mga paligid, sobrang negativity, etc. To the point na yung sarili nilang negative feelings and expressions na ilalabas nila sa mga programang gaya ng Marites. Kasi paiba-iba yung tao sa showbiz. Di ba? Come and go ng artista. Di ba? Pero ilan lang yung tumatagal. Yung talagang sumisikat. Matagal na matagal.
So, maraming artista kasi. Maraming gusto mag-artista. Mula bata, lahat yan. Darating na. Kumaga, meron at may paulit-ulit na balitang showbiz. Pero iba yung karakter. Diba? Same plot, same story. Pero iba yung karakter. Diba? Meron changes nun sa karakter. Saya lang. Hindi. Kasi sa kultura natin, ano na talaga tayo mahilig talaga tayo sa showbiz, mahilig talaga tayo sa chismis. So, kung meron mang silang matutunan doon sa storya na naibigay, bonus na yon. Pero basically, entertainment talaga siya para sa mga tao, mga manonood. So, entertainment siya. So thank you sa inyo. Kasi syempre kung wala naman itong mga subscribers natin, itong ating mga may tawag tayo sa kanila, mga Dean's Listers din, di ba? At yung mga nakiki-interact din sa atin during live. Syempre, hindi naman natin marireach to, no? Hindi siyempre natutuwa kami na naniniwala sila sa amin na andito kami nagbibigay, nag-report, nag-opinion, sasabi ng gusto namin sabihin na patuloy pa rin silang nandyan, di ba? Kumaga, malalaman mo na may bago, may mawawala, may darating. Yung gano'n lang naman kagaya artista may darating na subscribers, may alis na subscribers. Gano'n lang yan. Parang on and off lang, di ba? May maggusto sa'yo, merong wala, di ba? Ang importante, nakakapagpasaya kami, nakakapag-report kami ng maayos. And syempre, yung mensahe ko naman syempre sa mga kamarites natin, diba? Tuloy-tuloy lang nating bulabugin ang buong showbiz universe. Kapit kamay lang tayo. May ganon. Sa ating mga kamarites dyan, ako po ang inyong lingkod, ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus. Patuloy pong nagpapasalamat sa inyo dahil sabi ko nga po, kung wala po kayo, wala rin po kami dito. Dahil po ito yung mga numero lamang, mga bilang lang, ang subscription, ang mga subscribers po natin na kagaya ninyo, na patuloy na naniniwala at nagtitiwala, may respeto at nire-respeto din namin po, ay nandiyan dyan po tayo hanggat nagsasamahan po tayo at nag-i-enjoy po kayo sa amin. Nandito po kami sa Marites University para maghatid ng mga gusto ninyong malaman, marinig at maramdaman. Konting ingat lang, di ba? Wow, di ba? Mahal namin kayo. Maraming salamat po. Heto na po. Nakaka-tension yung pa-fake to black. Una, thank you syempre sa staff natin na nag-edit at talagang pinakinggan mabuti yung mga sinasabi natin. Kasi hindi po namin alam. Hindi kami sabay-sabay na in-interview during that time. Magkakahiwalay kami in-interview kasi umatitude kami kaya magkakahiwalay kami. Pero maganda sa napanood ko. Parang nagkakaisa yung mga sinasabi, no? In fairness naman. At syempre maraming salamat niya syempre sa Scott Media, sa mga staff na nag-edit at salang yan. At syempre sa mga kamarites natin, special kasi nga 101 na daw sabi. Yes. 101 Dalmatians na. Ay, ang taray. Kaya tayo naka-black and white. Yes. Kaya iba yung, mapapanood nyo pa rin yung regular segments naman, pero may dagdag lang kaming sorpresa para sa inyo. Yeah. Correct. Mamaya meron pa. Ngayon lang to. Hindi namin alam sa Huwebes. Ginugulat din kami nagugulat din Kasi uma-attitude din sila. Charot din. Pero thank you very much. Thank you sa inyo lahat. The staff and to all the subscribers. At eto na po, hindi lang po yan ang aming handa ngayong gabi dahil magkakaroon din po tayo ng first ever Marites Awards para sa lahat ng Marites. Wow! Okay, yan, maya-maya. Pero sa ngayon, simulan na muna natin ang isang linggong Chismis! Akala ko wala nang chismisan, puro special na lang. Bago mo simulan yung first item, pasalamatan muna natin kasi continuous pa rin ang ating one-month-long celebration. Mula sa Cakeland. At babatiin na rin natin ang happy birthday si Ma'am Filipina Magtalas. Yes, binati ko siya. Cakeland. Happy birthday, Filipina, kay Beaver Magtalas. And of course, Ideal Vision, Miss Pat Salonga and Dr. Jessica D. ng Ideal Vision. Salamat sa cake. Thank you naman sa Ideal Vision, sa Cakeland at kay Madam Filipina Magtalas and Beaver. Yes. Thank you, Madam Filipina. And happy birthday. Happy birthday. Ito na po. At sa Ideal Vision, Yes. Mga kamarites, ito, Barbie Imperial, pinagtanggol na Richard Gutierrez.
Hindi siya third party, Mr. Fu. Oh, ayan na. Nakaka-inlove. Oo, nagsalita na Hindi kasi third party. nagsalita na si Richard Gutierrez sa YouTube channel ni OJ Diaz. May one-on-one interview. Okay. Tapos, sinabi niya doon na hindi third party si Barbie. This is the first time na talagang nagsalita na Yes, siya oo. tungkol dun sa kung ano man na namamagitan sa kanilang Yes. dalawa ni Barbie. Ang eksaktong sinabi niya ay si Barbie ay walang kinalaman sa paghihiwalay namin ni Sarah. Hindi siya third party, hindi nag-overlap. Nakilala ko si Barbie, matagal na kaming nagkahiwalay ng landas ni Sarah. Landas talaga, Oo. ha? Gusto ko lang i-clarify kasi syempre parang ang daming nagre-react sa kanya, ang daming nag-hate comments sa kanya. Yeah. Kailangan ko siyang Oy! protektahan. Oh. Ay, dati naman bilang lalaki, di ba sa kultura natin, Palakpakan. syempre, ang lalaki naman talaga ang nagsasalita. Although may mga babae naman di ba lakas ng loob. Pero okay na rin na nanggaling kay Richard na okay, niwanag niya na nagkakilala sila o kung ano man yung meron sila, eh hindi yun naging dahilan para maghiwalay sila ni Sarah. Kumbaga meron silang ibang issue. So, yun lang. Kasi alam mo naman yung mga netizens, di ba? Pag nalaman na meron ng bago, sisisihin yung bago. Tapos mas marunong pa sila dun sa tao na talagang nagkakaintindihan. No? Parang part sila ng relationship. Yes. O, kahit masabihin mo minsan, ako honestly, hindi ko papansinin kung meron man. Pero syempre minsan tao ka lang eh. Kailangan mo ring, alam mo yun, lalo na sila, celebrity sila, kailangan mo rin i-explain. Kasi minsan yung pananahimik, Tama naman. parang admission eh, di ba sa Correct. iba. So yun, speaking of admission, admission na yun na talagang sila na ni Barbie. Ganun na nga. Oh, di ba? Oo, ano Kasi pa ba? kailangan ko siyang Protektahan. Direct admission. Oo. At hindi Diba? siya third party. Ang sarap naman, no? Parang, kaya lang siguro may mga issues kasi hindi pa naman sila talaga legally separated. separated. Walang, Divorce hindi, or tsaka what. hindi sila, wala naman dumating sa oo kami, walang ganun kasi, ano pa sila. Nag-iingat siguro. Nag-iingat din sila. Na gusto, ang inano lang niya is, klaruhin na hindi third party. Yeah. Pero para sabihin siguro na kami na, Pero maliwanag na yun. Pero medyo maliwanag din. Kasi kailangan ko siyang protektahan. Ano ba yun? Hindi pa sila annulled. Yes. Baka lang meron Wala pa. May kaso, may nagsabit na ba ng ano? Wala pa. Hindi ba na Parang chismis? hindi niya Sino ba sabi. dapat mag-submit for annulment? Si Sarah kahit ba? naman Si sino. Richard ba? Oo. Pero dapat Diba? di ba? Dapat Kasi Pero Kapwa, mutual para dapat yan. mutual. oo. Mutual. Kasi di ba pag Pag may isang hindi nag-participate, wala eh. Oo. Ay, Hindi- foreigner sila eh. Foreigner din si Richard, di ba? Di ko kasi alam si Sarah. Ay, Di ba? bagay si Richard is sa US. Yes. Dual citizen dual siya. citizen siya. Si Sarah yata, di ba? Sarah is from Europe. From Yata, Germany. dual din yata siya. Oo. Tama na, Germany o Switzerland. Oo. I forgot. Switzerland ata. So, hindi ko alam ang batas sa UK pagdating dyan. Pero sa US, dahil nga ang dami ng president because of Carla Abellana, Pwede Max Collin, baka naman ang... Mutual yung ano. Baka naman ngayon, kung i-apply din yung ginawa nila sa Max and Carla, baka naman ano na sila, divorce na. O baka, although walang announcement. Wala kasi, Ano. divorce na sila. Parang ganun din kala Carla. Pero kailangan both parties ay mag-cooperate, di ba? Oo, yata. At saka Oo. malinaw. Oo. Pero sa ngayon, parang gano'n yun. Papunta na doon sa maliwanag Oo. eh. Oo. Kasi si Richard na ang nagsasalita. Naniniwala naman ako na si Barbie ay hindi talaga third party. Kasi medyo mga ilang buwan na rin na nakalipas nang pumasok sa eksena si Barbie. Tatandaan ninyo? True. Posible naman totoo yun. Pero nakaka-inlove ang mga kung sila pronouncement ni talaga, Richard. kung saan man hahantong yan. Yes. Correct, oo. Tsaka hindi naman talaga natin mapipilit ang dalawang tao kung talagang hindi na carry, magsama. Kaya sabi ni Rufa May, di ba, kahit in love, parang feeling niya, gusto pa rin niya yung asawa niya. Kung ayaw na raw sa kanya, ba't niya pipilitin? Correct. Di ba? Kaya, Hindi ko pinipilit. hindi niya pinipilit, may bago nga siya eh. Napunta na naman. Ano ba yan? And then mga kamares, ito po. Si Vina Morales, balik Kapuso after more than 10 years. Wow! Siya pala yung OG Kapuso. So siya pala talaga, siya pala. Tinuro ni Lars Santiago. So hindi isa pala. kalsado. Hindi isa. Hindi rin Angel Locsin. Si Vina Morales. Zina. Ano reaction mo?
Alala. Tanungin mo ano reaction ng mga netizens. Ano ang reaction ng mga Ano? Kasi netizens? nabasa ko, kasi di ba, nag-post talaga si Tutular. Tutular, yeah. Si Gladys Tapos, Reyes ang kasama. ang daming okay. mga, siyempre, napahulaan na. Ako nga sabi ko, si Jenny Lin yan. Kasi nga, sure ako na si Jen ay sa sign up. Saka may nagsabi na sa akin na parang may teaser na ginawa. So ako, Jenny Lin. Kaya lang, hindi pala ganon. Super OG pala ang ano. So sabi ko, nung sinabing si Vina Morales, ito walang etchot. Nung binasa ko yung mga comment, parang hindi naman sila na-happy lahat. Grabe naman Hindi, sila. I mean, parang bang ang ano nila, parang ang dating, si Vina, si Vina lang pala. Okay. Ay, hindi lang si Vina. Yeah. Grabe kayo mga netizen, Hindi, no? siguro ang ano nila, parang Hindi... Hinay pero parang hindi pa rin. Hindi parang, big deal. Paano ko ba? Parang ang mas siguro pa, not for anything baka kung si Isa pa, baka kung si... May move pa, gano'n. Oo. Walang Teka lang, impact, kumbaga. Ako nga ito, wait ha. Ano ba yung talagang major na show ni Vina bago siya nag-ABS? Ako wala kang kumaalala eh. Ako din. Pero alam mo kasi sa Viva yan Nabasa eh. ko lang Viva kasi si si Vina. Lumalabas lang siya sa ilang... Shows. Alam mo, totoo. Parang tama ka. Wala din masyadong Kasi diba, ka sa akin. Ito, big Nasulat ako, hindi ko rin natatandaan Hindi mo yung na rin code maalala? ng Verano. Nabasa ko lang kay Philip Salvador. Movie yun eh. Ay, series ba yun? Series yun. Kasi ako dati Series siya nung araw? Oo. Hindi ko na siya Hindi natatandaan. meron ano pa rin siya. Gumasa before. Kasi di ba halimbawa, Bago yun. yung si Angel Locsin na Darna lumipat sa ABS. Yes, big deal yun big kasi. deal. Tapos kung babalik siya, big deal yun. Kasi major yung... Ay, si Isa ganun din. Kasi yung kantadian niya, o yung ano niya, di ba? Siguro gano'n yung naging impact sa netizens. Kaya parang sa kanila. Kasi nga si Vina napapanood sa ABS, napapanood din yata sa TV5 before. Kumbaga, gumaganap siya parang mga basically supporting role. Si Vina, di ba? Dahil usually naman kasi mga bagets ang nasa lead. So, baka ang para sa kanila, parang pwede na siguro hindi ganun ka-hype. Baka ganon. Kasi masyadong medyo nabulabog yung iba alam ko eh. Medyo na-hype yung kahit sa mga GC na kasama ako, nagtatanungan Sino ba? Sabi ko, ako talaga, sagot ko, si Jenny Lin yan. Pero din, di ba, isa lang ba? Parang akala ko tatlo yung Hindi, separate nga. Separate. Si Jenny Lin talaga confirmed na. Kaya lang ang pinag-usap. Oo, di ba? Bukas ata, 21. Si Jen. Bukas. Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow yata ang Eh, signing hindi naman siya nawala. Wala lang siya Hindi siya kontrata. nawala. Yes, nag-expire lang. Kaya syempre, kailangan ng renewal of contract. Kailangan magpadagdag ng TF, syempre. Tsaka yung security ba, assurance na yung mga Siyempre, shows na ibibigay. Kung guaranteed contract. Pero di ba sabi ko nga sa inyo, na nakita ko si Jen sa Film Fest Award, sabi niya, ano ba? Wala naman. Siyempre, GMA pa rin. Hindi ba GMA inano na yun? naman. Oo. Ganun ang Brain sabi. na siya ng GMA Si din Vina eh. muna, O, mamaya na. kay Jen. Makakasama po niya si Ito na nga. Gladys Reyes sa Cruz versus Cruz na I guess ang kasama niya ang paggagawa ng lalaki si Neil Ryan Sese at ang si Elijah Alejo ang yung isang Cute babae, yan, no? bidang babae dyan, si Elijah. Yung So, pang-afternoon to. pang-afternoon yan. Tsaka si Christopher Martin, Pancho Magno. Tsaka hindi ko na alam yung iba. Kaya mo sila. Sino nga itong isa katabi ni... Di ba? katabi ni Elijah? Si Lexi ba to? Si Lexi Si nga pala, Lexi. si Lexi. Oh, yan, Lexi Lexi. Gonzalez. Lexi Gonzalez. Si Christopher Martin yung naka-shade. Yes. Sino nasa Pancho. unahan ni Pancho Magno? Hindi ko lang Elijah ba yan? Hindi. No. Hindi ko kilala eh. Ito si Elijah, oh. Meron pa sinabi. Katabi ni Gladys. Anyway, Bago na yun. Oh, ito anyway, yung panghapon nila ngayon. Gagawin panghapon niya. Panghapon, hindi ko alam eh. Hindi ko pa alam ano. Pero at least naman, maganda naman yun dahil may bagong proyekto Tsaka para kay first time Vina. nasama nila ni Gladys. Talaga? First time nasabi ni Gladys. Diba sila naman magbabardagulan. Di, pero nagkaroon ng bida si Vina sa ABS, di ba? Oh, Na marami, serye, marami. Sa diba? ABS, marami nagawa si Vina. Sa GMA, nung mga early years na siguro. Meron din. Nung medyo pero hindi siya masyadong... Hindi ko nga maalala eh. Mas nagmarka kasi si Vina Sa sa mga ABS. Sa mga movies din. Movies na Viva. Like, oo. Robin Padilla tapos yung mga movies, teleserye na niya sa ABS. ABS Alam mo, na. feeling ko, mas bonggang impact pa kung halimbawa, Donna Cruz. Oh, yun. Oo. Kasi Donna kasi talagang all throughout,
GMA. Oo. Tapos may mga teleserye na alam mong kanya. For example, Bilya Quintana. Di ba yung mga gano'n? But anyway, kiki-impact man yan o hindi, tingnan natin ang chance ngayon Yes, yan. saka mahusay naman umayte si Vina. So, tingnan natin ngayon. diba? At saka hindi, nakapanood ko yung isang performance sa isang stage ng Magaling naman concert. siya. Yeah. In fairness, buwis-buhay si Vina. Ayan. Medyo nga lang hindi lang di siya pinalad pagdating sa love life. Alam mo na yung mga istorya niya sa pabuhay pag-ibig niya. Ano. But anyway, welcome sa Akala ko Kapuso. nga yung last niya. Yun na Yun eh. na. Yung foreigner. Hindi pa rin eh, di ba? Walay na yon. Wala. Wala na. Pack up na. Yeah. Hello mga Kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! Thank you so much. okay, tuloy-tuloy tayo Marites. Constantino. Ito, former Mayor Herbert Bautista ay natulang makulong ng Sandigan Bayan ng 6 to 10 years at aapela pa. PhD? Yes, so ayan pasabog siya ngayong araw na to, no? Ngayon lumabas siyang Desisyon ng desisyon Sandigan ng Bayan. Sandigan Bayan na si former Mayor Herbert Bautista ay inaantaw Ng doon. grab. Binigyan na ng verdict na makulong ng 6 hanggang 10 taon dahil sa kasong graft and corruption na kung di ako nagkakamali ay parang nasa halagang mahigit 300 million. Yon. So, ayan, kanina... 300 ba? Di ba 30 lang? 300 ba? 300. Malis naman yung 30. Ay, sorry naman. Oo, kayang-kaya nila yun na ano. Anyway, pinakita nga, parang nakuha din naman ako kanina. No? Siyempre, lahat naman. Check na lang natin yung amount, baka hindi 300. Para mang gano'n. Sige, blip mo. Basta may million. Basta may million. Million, million, definitely. oo. Pero parang hindi siya ganong kalaki. Kasi nung nabasa ko kanina yung amount, sabi ko, hindi siya ganong kasobrang laki. Pero kumpara doon sa mga ibang naglalabasan na billion ang halaga, di ba? Pero anyway, kanina, naging kapansin-pansin din yung babaeng nasa likod daw ni Bistek. Na kasi parang inaano niya, kino-comfort niya. Si Bistek. Oo. Ito Si Rufa ba yun? yun nga ang tanong, si Rupa Gutierrez ba yun? Kasi hindi siya nakunan ng front. Parang medyo malayo pa nga yung pagkakakuha eh. So, solo ni Bistek yung isang row. Tapos sa likod niya, nandun naman sa likod niya yung girl. Kamay lang nakita. Ay, saka yung ano niya, yung built din. Tapos nakaganyan siya kay Bistek. Parang siguro. Sa tingin mo si Rufa yun? Parang pero... Ako, kung sakaling ano to, okay lang. Maloka tayo kung si Tita Annabel yun. Pwede naman. Pero maloka tayo kung ibang babae pa pala yun. Aray ko. Pero posible nga si Rupa. Pero alam naman nating meron pa rin namang Di ba na gano'n parang wala nang problema sa kay Tita Annabel. Tanggap na, di ba? Si Herbert, di ba? di ba? Parang Tanggap tanggap na. na rin, di ba? So yun, sa nabasa ko din, siyempre nagbasa din ako ng mga comment, mixed ang reaction ng mga nabasa ko. Siyempre alam mo na pagdating sa politika, talagang passionate ang ating mga kababayan. Siyempre lalo na pagdating sa graft and corruption, whether it's proven or not, kasi aapila pa naman tong si Bistek at ang kanyang abogado nga ay nagbigay din ng mga pahayag na siyempre kinokontra itong naging desisyon ng Sandigan Bayan. Actually, may statement sila, di May ba? statement nga Ito may sila nagsabi dito, na 37 million, may isa naman 32 million. Maliit naman yun. Actually yung nabasa ko, 32 ang nabasa ko. di ba? Oo, parang hindi ganyan ang ano. Parang But hindi, anyway, yung statement Kaya-kaya naman nila, yan. yun na nga, sabi nga ni PhD, na hindi kinukontra kasi yun yung sandigang ano. Naglabas sila ng statement yung Statement sa nga daw, side diba? ni Bistek. At yun nga, aapila daw talaga sila. Pati dati niyang chief of staff yatang kasama sa... Oo, yun din. dalawa silang na... Pero dahil nakulan. dito sa binagsak na, ano tawag ito? Yung binagsak na Desisyon. ng Sandigan Bayan, ipinoprohibit nito si former Mayor Herbert Bautista at ang kanyang aide na
tumakbo o lumahok sa to eleksyon. any position this coming election. Yan po. Yun na. Yun. To sabi ng mga comment na iba, parang, syempre, yung mga iba sinasabi, ayan, mainam yan, dapat yan para magtanda at maging lesson. Pero marami din ako nabasa na nagsasabing, bakit yan lang? Pero may desisyon na. Bakit yung iba, bilyon-bilyon, ano na? Alam mo, hindi din matatanggal yung mga ganong komento dahil totoo naman na alam natin yun ang nangyayari ngayon sa ating politika at gobyerno. Yun lang. Ito nga yung bahagi ng statement kasi dito. Ano mo lang. Sige. Kasi dito sa statement na pinalabas nila, sabi nila na mula sa Divina Law, yung legal counsel ni former Quezon City Mayor Herbert Bautista. Sabi dito sa statement, we are deeply saddened by the decision of the Sandigan Bayan 7th Division against former Quezon City Mayor Herbert Constantine M. Bautista. We maintain his innocence and assert that no act constituting the offense was committed. Notably, the vote was split 2-1. 2-1. Highlighting reasonable doubt. Tapos sinabi dito, evidence presented in the trial confirmed the project was delivered and received by the Quezon City government with payment made by the succeeding administration. Mayor Bautista did not financially benefit from the project and no harm or injury was incurred by the city or its people. Sabi nga 30 million daw. Parang yun nga din yung basa ko. 32 million. Kasi parang nung nabasa ko nga yan na una. Sabi parang ko, ang baba. Parang talaga 32 million lang. Well, syempre malaki pa rin yun. Malaki amount pa rin yun. Pero kasi kukumpara nga natin sa mga ibang may kaso. Wala lang. Parang pinagtatawanan lang ang 125 million, billion, what? Divina Law? Yan din ang lawyer ni Bossing. Si Attorney Buko rin yan under Divina Law. Active ngayon si ano. Napaka-high profile lawyer pala ni Attorney Buko. Si Attorney Buko de la Cruz ay partner siya sa Divina Law. So, yun lang. Nasabi ko lang naman. Okay. Yes! Bayanan po natin ng mga ganap dyan. Ito, say ni Claudine Barreto, madamot ang showbiz magbigay ng second chances. Madamot ba? Oo nga, nagulat din ako. Parang I beg to disagree. Na madamot. Report ka muna, Mr. Fu. Hindi, ito na nga. Kasi si Snooki Serna ay aktibo na rin sa pag-vlog. Nauna pa sa atin, to be honest. Ay, nauna pa ba si Snooki? Talaga. Anyway, so, syempre, aktibo nga siya mag-interview. Ang recent niya na interview ay si Claudine Barreto. Syempre na pag-usapan yung kanyang naging karera noon nung nasa ABS-CBN pa hanggang sa, syempre, lumalim yung discussion hanggang sa napunta na sa kanyang statement na when you do 100 things right and you do one thing wrong, parang you're marked for life na loka-loka ka, unprofessional ka, parang madamot ang show business sa pagbibigay ng second chances. Yan naman ang kanyang saloobin. Pero syempre, tulad ng pag ikaw, tine-check mo yung mga comment, chinek ko din. Yung iba, medyo harsh din naman itong mga netizens na ito. True. At parang, mas marami ako nakita na nairita kay Claudine at parang sinisisi si Claudine na totoo naman luka-luka siya. Ganyan yung mga statement na parang kawawa nga si Claudine. Kawawa din naman si Claudine after niya sabihin yun. Hoping ka second chances, di ba? Oo nga, hoping ka Hindi naman. Second chances talaga. Super more chances of winning. Diba? Anyway, so yun. So parang yung mga, eto pa, yung mga netizens na nagsasalita, kasi I would understand kung mga showbiz yan, or mga showbiz reporter, or mga insider, na may mga alam na kwento. Pero ito mga, with viewers to eh. Pero kung magsalita sila, parang meron silang alam. At kaya alam na alam. Parang alam na alam nila. Siyempre, subaybayan din siguro nila. Siguro kasi kaka-blind item din naman. Hindi. Nakikita nila eh. So yun yung pananaw ni Claudine. Dahil alam naman natin yung, kasi parang sinasabi rin niya dun sa interview na parang nakalimutan daw yung kanyang naging ambag, sa kanyang pinanggalingang network, may mga ganyan. Tapos yun nga, dahil nga sa isang mali mo lang na markahan ka ng loka-loka at unprofessional. Isa nga lang ba? Parang ako, I beg to disagree with that. Diretsuhan. Kasi, tingin ko nga kung ano si Claudine ngayon, it's because kung ano man yung mga nagawa niya during
first few years in showbiz, teenage years, di ba? Dahil hindi naman natin pwedeng i-deny yun. Magaganda naman naging proyekto niya sa GSCBN sa Star Cinema. True. Of course, sino makakalimot sa Kailangan Kita, Correct. Got to Believe in Magic and Ang everything. dami. Anak and all. Oo. Iyon nga doon nga siya hanggang ngayon nandito pa rin, tingin ko. meron Pero pa rin, di ba? hindi ko pwedeng agreean yung sinabi ni Claudine na parang Mahirap ang magbigay ng second chances. Totoo din yung sa 100 ginawa mo mabuti, may ginawa kang isang kapalpakan, parang Yun lang yung maaalala. Yun madalas naman talaga mangyari yun. Pero ako naniniwala kapag ka naman talaga by nature ay talaga namang maayos, okay, yung nagawa mong isang yon, madali din naman yung Matakpan, makalimutan. Kaya nga doon papasok yung hindi totoong hirap damot. magbigay ng second chance. Sa showbiz nga third, fourth, fifth. Paulit-ulit. So many chances binibigay. Correct. Nasa artista rin kung talagang siseryosohin nila itong mga chances na to. May iba siguro, after second chance, wala na. Third, hindi natin pwedeng pilitin yun kasi yung viewers yun, di ba? Yung tao yung katanggapin ka pa. Bawa, nag-drugs ka, nagwarla-warla ka, tapos gusto mo, babalik ako. Hindi ka tinanggap. Sorry. Tsaka meron nga sa showbiz na halimbawa, maganda ang kanyang pakikisama at pakikitungo sa mga tao. Tapos nagkaroon siya ng maling nagawa. Hindi nga alam ng mga tao na may mali siyang nagawa, nabigyan na siya ng second chance nang hindi natin hindi natin namalayan Na may nagawa pala siya. Na may nagawa pala siya kasi sila mismo ang nagtakip at nagbigay ng chance na hindi na naisa Maraming publiko. ganon. Diba? Maraming ganon. Pero sa kaso nga ni Clau, tama nga tayo, hindi nga lang naman isa o dalawang chances ang binigay sa kanya. Siguro nga may something na dapat tayo. Pero ako, isisisiklo din talaga sa mga alam mo yun, sa mga artista natin na deserve pa rin naman talagang napapanood dahil maganda, mahusay. Yun nga lang. Tsaka, may dapat rin niyang i-check yung sarili niya na mismo, yung sistema ng paano niya pinatatakbo yung karera totoo niya. na ang dami niya napatunayan. Lahat ng teleserye niya ngayon sa ABS-CBN, nag-numero 1. Parang walang hindi nag-numero 1. At award-winning din siya. Tama yung sinabi niya doon sa interview na sila dalawa ni Juday, magkaiba ng magkasabay sila, para talaga silang reyna. Naging reyna naman talaga. Siguro ang kulang kay Claudine ngayon, consistency. Yun. Kasi alam mo, minsan, eto ka, visible. Parang okay ka, ganyan. Tapos after a while, biglang, wala na naman and everything. So, ang tao kasi gusto din nila makita yung seryoso ka ba talaga? Correct. Seryoso ka na ba talaga? At saka tanungin natin, yun nga, yung mga nasa likod ng camera, nasa likod ng production, gusto pa ba siyang makatrabaho? Kasi may mga ganun Di ba? Na sila rin yung nakakaranas kung ano yung attitude mo sa kanila. Kung paano sila pinapakisama. Pero in fairness nga, ang ganda ni Claudine at ang fresh niya ngayon. Pumayat siya. Pumayat siya. Pero ako naniniwala, ayaw kayo, agree ba kayo? Ako sa tingin ko sa mga Barreto, si Claudine pa rin talaga pag sinabi mong, artista, actress, magaling. Kasi si Julia, yes. Pero, hindi pa siya pa rin ang nagawa ni Claudine. Oo naman. Kaya kung talagang si Claudine lang ay totohanan na alam na niya yun. Hindi pa alam na yung Clau. Sorry, pero pa rin yan. hindi pa na-achieve ni Julia yung agree ako doon. Tama. Although magaling din si Julia bilang artista. Pero, at maganda rin. Pero wala pa yung level. Si Claudine kasi, may parang, alam mong Barreto, pero parang abot na abot ang masa. Parang si Julia, tingin ko, doon pa rin talaga siya hirap yung talagang hindi niya ma-reach, hindi maka-relate sa kanya yung masa. Hindi lahat. Siguro yung pagiging sobrang Inglesera ni Julia, isa yan. Hindi, at saka pangalawa, yung mga proyektong binibigay sa kanya, hindi relatable. Unlike Claudine, na sa dami, nakaka-relate sila na, ito yung role, ito yung ganyan. Din kasi, bibigyan si Julia ng proyektong, masang-masa. Pag in-interview mo, pag humarap sa tao, English to the max. Siyempre, di ba gusto rin talaga ng tao, minsan yung alam nilang, masa lang to. Para madaling kausap, ganyan. Hindi sila ma-intimidate. Yes. Yun na. Bagong imahe sa kognito ni Daniel Padilla. Incognito. Ano ba sinabi ko? Cognito. Hindi ko sinabi, hindi mo narinig yun. Nawala yung in. Anyway,
Nagulat na. Nagsimula, napanood ko na 3 episodes sa Netflix. Pero Nagulat ba? Una nga pala sa Netflix. Ngayon pala magsisimula sa CBN. Talaga. I think number 1 sila sa Netflix. May spoiler. Maganda ang pagkakapakete sa kanya ngayon. Medyo pinalaki ang katawan. Tapos medyo yung itsura niya, yung look niya, pati yung lakad niya parang action star talaga. Alam mo naman yung Mapadilla walk na tinatawag, di ba yung mga parang mga gano'n na parang ang laki-laki talaga ng mga di ba? Gano'n na gano'n. Nagmumura. Tapos talagang pinakita agad na bida siya dun sa series kasi yung mga action scenes niya, ang dami. May action scene sa bundok, may action scene sa kulungan, may action scene sa tren. Pinakita agad, kumpara mo sa isa pang bida din na si Richard Gutierrez na hindi pa pinakita na uma-action-action. Maganda yung stories na nakita ko, pero hindi ko alam kung hanggang kailan yung paggamit ng mga, ano yung tawag ng computer graphic image, chuchu-chuchu. CGI. blah, Computer generator. Ang dami, may abroad, may Palawan, may malalaking barko na alam mong ginasusan. Tapos ang chika nga is parang may mga investment din yung simula kay Richard hanggang kay Daniel, pati si Ian. So parang nag-co-produce in a way. Co-produce sila. Pero siguro mas mapaganda. Mapaganda. So yung bagong imahe ni Daniel ngayon, talagang pang-action star na sana ito na yung chance na iniintay ng mga marami after nilang hiwalay ni Catherine. Kasi si Catherine, kumbaga, balagwan Ang layo na nung narating. Pagdating sa career, mga award, mga endorsement, etc. Medyo napag-iwanan talaga si Daniel. Hopefully dito sa Incognito, na sana maayos at masuportahan ng mga supporters talaga ni DJ na. At saka in fairness naman kay Daniel, iba yung naging strategy. Kasi di ba kay Catherine nagkaroon ng bagong partner. At si Daniel, solo ang kanyang atake ngayon. At saka super action. Di ba, nakilala si Daniel sa mga kilig-kilig. So, ibang strategy to. So, tingnan natin, malay mo naman. Doon pala siya talaga, Gwapo dadalhin. siya. Tumangkad. Lumaki. Grabe yung tumangkad. Ang ganda ng mga shot Anong ginawa? Ano ba ginagawa ng lalaki? Baka yung mga shot niya, nagmukha matangkad. Pero yung Pero hindi katawan. naman siguro tatangkad na si Daniel. Anong ginawa ba niya para Anong ginawa niya para tumangkad? Ano ba? Ano yan? Huwag niyo pong daganan. Ang alin, ang dadaganan. Masyado. So talaga parang may pinapractice mo ng umilalim Ay, grabe. May instruction po dun sa namin prompter. Babasahin ko po. Sir Ambet, huwag niyo pong daganan masyado ang lapel. Nawawala po ang sound. Ito rin sa akin yan. Visit po kayo. Walang gano'n. Okay. Kaya pala may nag-comment doon sa nawawalang mic. So anyway, good luck sa'yo DJ na chismis nga na umaaligid ka mo dito sa di umano doon sa subdivision ni subdivision, hindi naman sa bahay. Subdivision. Pero pinawalang hindi daw totoo. Pinawalang sana. Hindi daw totoo. Pero may narinig, acquitted ba siya? Pero di ba nababalita yan na po? Di ba may mga tayo pa nga nagpadala ng flowers, pumunta sa medyo kinulong sa well, hindi kinulong na parang kumbaga parang hinayaan mo na sila mag-usap. May ganun. Tapos ngayon meron sasakyan na umaaligid doon sa subdivision ni Catherine. Kasi pa naman na promo yan. Kung ikukunik mo doon sa Incognito. Ma'am, kakabayan mo pala Catherine. Ay, pero alam nyo, bawal lang bawal lang. Let's give the benefit of the doubt kay DJ. Na baka nga after everything na-realize niya talagang si Catherine ang mahal niya, gusto niyang balikan. Alam mo, ang tingin ko, kung totoo man yon, hindi siguro yun makukuha sa sapilitan. Yes. Or yung medyo showbiz na lalaman ng showbiz. Ito ako, sariling advice ko lang kay Daniel, kung totoo man na nandun pala yung hangarin mo na mapaibig muli si Catherine. At siya pa rin talaga pala yung gusto niya. Pala, alam mo, medyo holier than thou natin. Pag-pray mo yan. Second, gawa ka ng mga effort na yung mararamdaman ni Catherine yung sincerity na hindi lalabas na parang showbiz. Teka lang, saan si Alden dyan? Hindi, siguro doon lang. Kasama natin dito at si Daniel dahil nga kung totoo talaga na para kasing sa mga naglalabas na kesyo, umaaligid yung sasakyan sa subdivision nila Catherine, nandiyan kinausap si Catherine, binigyan ng bulaklak. Siyempre, ano ba yung dating nun? Ang dating nun, parang ano ba? May gusto pa talaga si DJ? Ano ba? Gusto pa talaga? Hindi pa ba kumakawala si DJ? Parang ganon. So kung halimbawa lang, sabi ko nga, give him the benefit of the doubt na baka gusto naman, na-realize niya and everything.
then do it in a sense na hindi siya lalabas na parang showbiz. Pero siguraduhin niya lang na talaga hindi si Catherine at si Alden. Yes. Definitely. Dahil kung ako rin naman si Catherine, sasabihin ko, awa na. Awa Yes, na. of course. Tsaka, Kumintad na, biglang gagawin Tsaka siya. bilang respeto rin naman din kay Alden at kay Yes. Catherine kung sila na. Tingin ko naman kay DJ, tingin ko lang hindi to papasok kung alam niyang Meron na. pa. Oo. So, na kay Catherine din yan. Kung Yeah. halimbawang meron ng Catherine at Daniel, Alden, then, dapat diretsuhan na sabihin niya. Yeah. But then again, lahat po ito assumption. True. What if? Yung ganun lang Kasi yun. kami po ay graduate ng assumption sa Makati. Oo, kapareho po namin university ang assumption. Okay? Maliwanag yan, di. Din, ano na? Sampalok. Sarap. Ayan ko nga kayo dyan, sari-sari yan, ha? Tuloy-tuloy tayo mga Marites. At nga, Kenchan, pinayuhang manahin ang tapang at pagiging totoo ni Rufo May Quinto from... Correct. Kasi nga, di ba, yung nag-birthday ito si Ken. Itong last week lang yata. Tapos, nag-post yung kanyang dating business partner. Di ba, na ganito. Tapos, may sinabi yatang magpakita ka na or lumabas Lumabas ka na. Sabi, happy birthday. Parang ito story. Tapos sabi sa kanya, labas siya ng picture nilang tatlo. Actually, yung business partner, si Ken Chan, tsaka yung foreigner na kasama niya dun sa restaurant. Oo. Sinabi niya, happy birthday. Sana lumabas ka na para matapos na to. Something to that effect. Pero yung first line was, sana lumabas ka na. Yan ang birthday. Kaya na-ano ng mga netizen. Kasi sabi niya, grabe ka, Kenchan, bakit hindi mo manahin ang pagpapakatotoo, ang tapang ni Rufa May, at saka yung pagiging positive lang sa pagharap sa mga bagay-bagay. Kasi nga naman si Rufa May, di ba, talagang from the States, nung mabalitang pinayagan na siyang mag-post ng bail, magbe-bail siya, bla bla bla, teresing natulog sa NBA, etc. Ang dami mga nagsinasabi ng mga netizen na sana man lang, nakakuha man lang daw ng ganong lakas loob at tapang itong si Kenchan na gawin din yung ginawa naman ni ano. Kasi problema mo yan, haharapin mo rin yan eventually. Hindi ko iba yung intensity nung kay, yung kay Ken. Kasi ako, ang tingin ko, kasi yung kay Rupa May, di ba hindi din naman agad bumalik si Rupa? Hanggat hindi sinabi ng korte na pwede siyang mag-bail, mag-post ng bail. Kasi correct. napakahirap din mga kamarites. Halimbawa, ikaw ba, kung ikaw to, susuko mo na lang babasta yung sarili mo pagdating mo ng airport tapos papasasan ka. Wala tayong guarantee kung ilang taon o kung gaano kakatagal sa kulungan. At alam nyo, ibang kulungan sa Pilipinas, ibang kulungan sa ibang bansa, di ba? So siguro, tingin ko si Ken, yun yung worry niya. Kasi wala namang kasiguraduhan na pagka dumating siya. Ang sigurado, pag dumating siya, Posa siya. Tsaka tapos, gaano katagal siya sa ano? At saka ano yung sa kanya, syndicated estafa. Iba. Kay Rufa May hindi. Iba. Ito yung pangalan nung business partner. Ayan. Sino yan? Mark Way. Siya yung bumate. Ito, eksakto niya sinabi. Ito. Excuse Ayan. me, Itong pogi na to? Yan. Ito, Way? Mark Way. Ang pogi ni Mark. okay. Ayan sabi, ito eksaktong sinabi niya dun sa niya post. Happy birthday, ako si Kenchan, yung tag nung kanya IG. Ang wish ko for your birthday, sana lumabas ka na at sabihin na ang totoo. You can run for now, but you can't hide forever. Totoo din naman yun. Ayan. That's the exact. Para sa piso. Ito nasa Yun nasa gitna. gitna. Yes, kasi yung nasa dulo, Yan yung foreigner. yan yung foreigner na chef niya na hanggang doon na lang ang pwede ko sabihin. Ayun na. Ay, sabihin mo na, itugtungan na Sabihin mo natin. na. May chismis naman kasi, di ba, na di umano. Di ano, pero hanggang doon na lang muna dahil wala naman tayong But anyway, Sabay dot na. yun na nga, kasi nga, naikukumpara lang, kasi nga mga artista nga ngayon na nai-involve sa ganyan, kagaya nga ni Neri Daig, di ba, nakulong rin, na naranasan ng ganyan, at hinarap, kasi may, doon naman yung asawa niya, at siguro nakakakuha sila ng... Nawaran. Hindi naman niya ina-expect, bigla siya nagpasasan. At natulog sa Hindi din tayo sure kulungan. not for anything kung napaghandaan yon. Matutulog ba siya at mag-stay ba siya sa kulungan. Mas swerte rin si Neri kasi obviously maraming tumulong kay Chito. At nakakuha sila ng magagaling na abogado. Kasi wala tayong kasiguraduhan di ba nga si who's this yung asawa ni Marina Benipayo, si Ricardo Cepeda. halos isang taon yata Yes, sa kulungan. Parang mahigit pa nga. At despite the fact na may mga nilapitan din siya. Mahirap din talaga. So but anyway, hindi nga, for how long? Yun lang. Kasi habang tumatagal, sana itong mga panahon na to, kasi simula ito, di ko makakalimutan, July. So, my God. lahat ng taon na. It's like more than half year na.
So I mean, sana sa mga panahon na ito, may ginagawa si Ken kung nasan man siya at sana may mga lawyer siya na talagang gumagawa ng paraan para yung kaso niya, it's either mapaliit, mapagaan, maayos, mabayaran kung ano man yung mga dapat bayaran, kung ganun nga, di ba? Kasi totoo yan. You cannot hide forever, Ken. True. Yun na. Can you? Jude? No. Can. Only Angel Locsin. Can do that. Ito mga marites. So Mark Nelson naman ng batikos sa kaso ni Maggie Wilson versus asawa. Prop? Actually, nakalimutan ko na si Mark Nelson. Sa pagkatagal-tagal na panahon, hindi kaya nga biglang naalala ko. Magaling siyang model, host, at na-involved din siya na naging co-host siya ni Maggie Wilson sa isang TV show. At nakakapanlumo na talagang binash siya ng todo-todo nung lumabas na yung desisyon ng korte na pinanigan ng korte si Maggie Wilson na magkaroon siya ng visitation rights sa kanyang anak. Kasi di ba yung asawa nga niya, binigyan siya ng parang gag order na hindi makakalapit, walang communication at all. Nabaliktad siya ang pinaboran. At doon lumabas ang pangalan ni Mark Nelson kasi nag-testify pala itong si Mark laban. Naloka din ako dyan. Diba? Nagulat ako. Kasama mo, katrabaho mo, pinagkatiwalaan mo. Tapos inilaglag ka dahil kinampihan daw nga yung sabi, ganyan ka pala Mark Nelson, kinakampihan mo yung mga mapanirang sa pamilya. Bakit sabi niya, I recently received a decision from the court that denied a petition for So, ibig sabihin ang nagsampa kasi yung petisyon na sinampa nung asawa nung Victor Consunji. Oo. So, napaboran siya ng korte. Ang hanas niya dyan, yung bakit nag-testify si Mark Nelson against her. Yeah, laban sa kanya. Considering na sila yung mas nagkasama, nagkatrabaho, magkaibigan kumbaga. Tapos biglang kinalkalutulo ng mga netizen yung mga previous na activity nitong Mark na ganito pala siya, ganito pala siya. Pabuking ka pala, jowa mo pala si ganito, bla 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 bla. Bina siya ng todo-todo. I'm sure pumapalakpak si Maggie ngayon, si Wilson. Bigla ko nga kinunek Sabi ko, ay kaya pala. Pero mukha nasa abroad daw ngayon si Mark Nelson Diba? Diba nagkaroon pa sila ng show sa GTV ba yon? Kasama niya yung nalilink sa kanyang guy. Nalilink na guy? Oo, bakit? Kay Maggie? Hindi, kay Mark. Diba kaya nga naglabasan yung mga chismis tungkol sa kanyang gender, sexuality, blah blah. Alam mo, ayoko tuloy isipin na dahil mapera tong si Victor Conusong. Di ba lang weird lang? Kasi syempre siguro... Bakit talaga ako Hindi ko kasama mo sa show. Naloka kasi ako nabasa ko din. Kung may pinagsamahan kayo, ha? More than anything else, kung hindi ka man sang-ayon kay Maggie, just in case, huwag ka na, hands off ka na. Bakit ka magte-testify ng nanay ay hindi dapat makita yung kaya hands off ka na. Diba? Baka nga binayaran siya para magtabi. May nga gano'n na di umano. Nakakaloka. Kaya nga pinabash si Mark Nelson, sinasabi na kumakampi ka sa mga mapanirang pamilya or ano. Inom ka pa, Rose. Hindi, marami talagang gano'n na ganap sa showbiz. Kaya nga biglang, for the longest time, wala siya sa eksena, biglang lumutang yung pangalan niya kasi yun na nga, active. Magaling na host yan in fairness sa mga beauty pageants, sa mga sports chuchu, yun lang. Pero hindi siya sumali. Hindi ko alam. Tanong natin kay Marky Strom. Ay, sabi. Pero mahirapan pa rin si Maggie. Sana maayos na lahat para makauwi na si Maggie. True. Makita na niya si Connor dahil my God. Ilang taon na rin. 2 or 3 years na rin. Aba naman, ilang taon na nung mga milestone ng bata na hindi nakakasama yung nanay niya, no? At least ngayon, may order na ang court. So ngayon, kahit siguro tawagan na ni Maggie si Connor, ay hindi na siguro dapat yan Ipagbawal ni Victor Consonghi. Sana. Okay. Bago tayo yung huling balita natin. Thank you sa mga pakulay kay Queen Kali, $9.9 ng US dollars. Ethel, 6.99 Canadian dollars. At sa ating mga new certified marites, kagaya ni Pebble Rain. Okay, ito ma'am. General Mercado, pipirma muli sa GMA. Bukas po, pipirma. Ayan, binalita na kanina. Dagdagan nyo yan. PhD. Kumbaga, nung hindi na po sila nagpa-reveal. Diretso na sila Ultimate Star. Diba? Kaartihan pa nung iba. Reveal. Diba? Ito, diniretso na nila. Ultimate Star. Sa New York. Ganyan. Iba yung title niya? Ultimate Star. Ultimate Star.
Magaling yun si Jenny Lynn. Oo, di ba? The rom-com queen. Di ba? Kaya totoo, siya na po Best talaga. actress pa. Matapos na nasabing nilipat sa ABS o Star Magic. So hindi totoo dahil Hindi totoo. bukas na ang pirmahan. Di ba? Ikaw, bukas na ang pirmahan. Di ba, Rose? Ay, ilang beses ko na sinabi nga na hindi ko Oo nga. Pipirma nga sa GMA. Hindi sila naniniwala. Hindi ako naniniwala at may teaser na nga siya na naka-ready. Ganda Baka, ni Jen, baka no? kasi may mga inside info ka like ano yung mga proyektong gagawin, gaano kahaba yung Kaya ang kontrata. sabi ni Jen, gagawa siya ng teleserye nung huli ko siya nakausap. Pero kasi meron siyang album na ginawa din sa Star Album, music. Oo. Pero iba naman kasi yun. Tapos may movie kasi sila ni Dennis na ginawa din. Yes. Everything about my wife. Si ano yan, si Direk, friend ko. Alam mo, ang tingin ko ngayon Si si Jen at saka si Dennis. Real Florido. Na-enjoy nila kayo ng pagpo-produce din. Kaya tingin ko, posibleng sa new contract ni Jen, baka pwede na rin dun yung pwede siya maging co-producer. May pictures. Ganun na talaga eh. Tsaka hindi. Baka part na ng kontrata yun, no? Tsaka aktibo sila ni Dennis Trillo gumawa ng content. Yes. Meron silang production sa bahay na gumagawa. Correct. At magaling, maganda. Kaya para hindi siguro ma-alienate or hindi makasabay sila doon sa Gen Z. Correct. Question, ano mangyayari doon sa, di ba, bago siya nabuntis, may project siya dapat pagsasama nila ni nagawa na Sian? yun. Di ba yung... Natapos na yun. Ito yung... Yung may ewan ko. Ziyan, Oo. ang Tatapos ba nawala yun? doon si Myrtle that's supposed to be kasama... Nawala ba? Hindi ko alam. Nakasama pa rin pala. Pero natuloy yun. Natapos After yun. na mabuntis ni Jen, ng anak na ilang months, No, yung tinuloy nila ni Zian yun. Then after that, I think that was Jen's last last teleserye. project, no? So, yun. Yeah. Di ba? Parang yun, no? Yun. So, yun, mga marites. Ayun na, 1,600 live viewers! Thank you. Yun. Yan po ang ating Chick of the Week mula sa Marites University! Alam mo,